Isang major political shake-up ang yumanig sa bansang South Korea matapos ma-impeach ang pangulo nito, si President Yoon Suk-yeol, at tuluyan na patalsik sa pwesto na nagresulta ng pandalian niyang deklarasyon ng martial law. Paano naman kaya ito tinanggap ng mga mamamayan ng South Korea? Yan ang report ni Sara Santos. Nitong Biyernes, Marso 4, nagkaisa ang 8 hukom ng South Korean Constitutional Court sa isang unanimous decision na nagpatibay sa impeachment case ni President Yoon Suk-yeol. Sa ilalim ng batas ng South Korea, ang naturang ruling ay agad na epektibo na nangangahulugan ang agarang pagkawala ng lahat ng kapangyarihan ni Yoon bilang Pangulo. Kasunod dito, kinakailangang magsagawa ng snap presidential election sa loob ng 60 araw. Nang i-anunsyo ang desisyon ng korte, iba't iba ang naging reaksyon ng publiko. May mga natuwa at may mga hindi matanggap ang hatol. 이 결정으로 우리 사회의 질서와 신뢰가 다시 회복될 수 있겠다는 생각이 또 듭니다. 그리고 이 결정이 단순히 누가 이기고 지고 이런 문제가 아니라 우리 사회가 그동안 좀 신경 쓰지 못했던 것들을 다시 바라보게 되는 계기가 될 수 있었으면 좋겠습니다. 우리 대한민국이 새롭게 다시 일어서는 아주 귀중한 순간이라고 저는 생각합니다. 그러나 오늘 이 순간은 이제 모든 것의 끝이 아니라 새로운 것의 시작이고 대한민국의 새로운 역사는 우리의 자랑으로 새겨질 거라고 저희들은 굳게 믿습니다. 너무나 기쁜 순간입니다. 감사합니다. Sa kabila ng ibinabang hatol, may ilan namang hindi matanggap ang naging desisyon ng korte. 한 사람으로서 절대 납득할 수 없는 결과가 나왔습니다. 만장일치 인용이라는 것인데 지금 그 내용을 보면은 지금 현재 일각에서 소위 증언이 조작되었다 혹은 증거가 조작되었다 하는 부분들이 있습니다. 대한민국에 있는 공직자를 다 못 믿게 되었고 입법부, 사법부, 행정부 다 필요 없다고 생각합니다. 지금부터는 제 입장에서는 공직자에 있는 자들은 이제 나라가 썩었다는 생각밖에 안 들기 때문에 저는 그 누구에게도 신뢰와 신념을 가질 수 없다고 말씀드립니다. Si Yoon Suk-yeol ang pangalawang presidente ng South Korea na sapilitang tinanggal sa kapangyarihan kasunod ng impeachment ni dating Pangulong Park Geun-hye noong 2017. Samantala, si Yoon ang pangatlong pangulo ng South Korea na inimpeach ng National Assembly sa kasaysayan ng kanilang konstitusyon. Matatandaang noong 2004, si yumaong Pangulong Roh Moo-hyun ay naibalik sa pwesto matapos mapawalang bisa ang kanyang impeachment. Ang National Assembly ng South Korea ay isang unicameral legislature na may kapangyarihang mag-impeach ng Pangulo. Noong Disyembre 3 ng 2024, nagdeklara si Yoon ng emergency martial law. Ngunit matapos lamang ng ilang oras, ito'y agad na ni-revoke ng oposisyon na mayorya sa National Assembly. Sa loob ng 11 pagdinig mula Disyembre 14, 2024 hanggang Pebrero 25, 2025, tinimbang ng korte ang mga ebidensya laban kay Yoon. Tumagal ng 111 araw bago tuluyang lumabas ang pinal na hatol. Mas matagal ito kumpara sa 72 araw para sa impeachment ni Park Geun-hye at 64 na araw para kay Roh Moo-hyun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News.